Kapitulo 11, Luke chapter 11. Okay, let's start in verse 14. Luke chapter 11, verse 14. So one day Jesus cast out a demon from a man who couldn't speak, and when the demons was gone, the man began to speak. The crowds were amazed. Some of them said, "No wonder he cast out demons. He gets his power from Satan, the prince of demons." So Diyos magapanalangin sa pulong. So aning chapter o aning story nagpadayag sa gihimo ni Lord nga milagro pagtabang sa tao nga diin bungol, dili siya ka asana amang nga dili siya kasulti, o sa diha nga nakasulti na siya pinaagi sa pagdawat sa iyang deliverance, healing and deliverance. Si Jesus is gi-accuse nga siya ang prince of demons. So ato makita no nga ang Biblia gayud nagpadayag sa dainlain nga mga butang nga angay nato masayran aron nga makabalo na ta unsay angay nato nga sulti sa mga sitwasyon nga din atong ma-encounter. So isa sa mga trabaho gibuhat ni Jesus din diri sa kalibutan pa siya is nagwali, nagtudlo og hingilin og daotan nga espiritu. Atod pa. And then sa isa ka higayon ana nga diin naay usa ka amang nga diin hingidlan ni Jesus ang demon spirit nga nagpaamang kaniya. Og sa diha nga ang demon spirit nga nagpaamang kaniya ni gawas. When the demons was gone, when the demon spirit was gone, sa din gawas na ang demon spirit, the man began to speak. Nagsugod na din siya istorya or nakasulti na siya. Sumatod pa din naulian siya diretso kay ang demon spirit nagkagawas naman. Pero ang mga katawhan nga nakita sa milagro, the crowds were amazed. Ang mga katawhan nahibulong sila kay amang bayato niya nakasulti niya hingin lang ni Jesus ang demons. But some of them said, ang pipila sa mga katawan na nakita ato nga milagro, "No wonder he cast out demons. He gets his power from Satan, the prince of demons." Okay. So naay accusations, naay mga tao nakita jud. Kita gid nga naay milagro, pero ang problema, ang pipila kuno sa ilaha. Ang pipila atong mga tao nga nakakita sa milagro, pipila sam matud pa nga nagingon nga ngano kun busa kuno nakahingilin si Jesus og demonyo kay ang iyang gahom gikan pud kuno ni Satan, the prince of demons. Gi-accuse si Jesus nga ang gahom daw ni Jesus gikan ni Satanas, the prince of demons. So dili gyud nato malikayan nga ang yawa is maghatag gyud siya og kining gubot sa kuna-kuna, kalibog sa mga kuna-kuna sa mga tao para lang gyud nga kining kamatuoran is matuis. So ingon dinhi nga ang gahom kuno nga gigamit ni Jesus sa paghingilin sa daotang espiritu atong sa nabungol o sa amang nga dili kasulti gikan kuno sa demon spirit. So no wonder nga kasagara sa naa sa deliverance ministry is naagyo mga issue, naagyo mga feedback nga kana siya dili na yes Ginoo, iya na sa yawa. So dili na ikatingala kay bisan si Jesus gi-accuse kay Jesus nga ang iyang powers gikan sa demon. So karon nga panahon naagi po na kay the same spirit ang naa sa palibot nga diin nangita lang og bikil, nangita lang gid og kanang sayop, nangita lang gid og kanang kining dili maayo nga kining sana pamaagi para gid nga ang kaaway is kining
kalusot sa iyang pagkabakakon. So others trying to test Jesus demanded that he show them miraculous sign from heaven to prove his authority. Ang uban kuno nga atong mga tao nga naa dito sa dibakita sa pag-ayon ni Jesus sa kining amang nga gisulayan lang daw kuno ni Jesus kay para kuno ipakita lang kuno sa kanila ang mga kaibulungan nga magbutang ka sa langit to prove his authority. So daghan kaayo hinahuna nga dili maayo. Tinawhanon nga huna-huna. So kita sila. Pero ang ilang huna-huna is dili mapasalamaton. Ibis malipay sila kay natabangan ibis malipay sila kay na ang amang nakasulti, malipay unta sila. Pero ang nakatabang sa maong amang is gimo pang dautan. So naadyo na mo na nga kining maghatag og confusion or kalibog nga ang uban pod nga wala pod kasabot, mutuo pod o maghatag dayon og gubot na sa kining sitwasyon. So matud pa dinhi nga diin pagka 17 nakabalo si Jesus unsa ilang hunahuna. So he said, any kingdom divided by civil war is doomed. So ingon siya bisan unsang kingharian nga na wala na usa matud pa is kining kuan gid siya, magsa gid siya, mapukan gid siya. You say I am empowered by Satan, ingon si Jesus, gingnan nagingon mo nako nga ako nagigamhan sa espiritu sa yawa. But if Satan is divided and fighting against himself, how can his kingdom survive? So isa, nagingon mo nga gigaman ko sa espiritu sa yawa. Apan kung si Satanas matud pa na is nabahin og nagkikaway siya sa iyang galingon, how can his kingdom survive? So, ulo-ulo giagtang-agtang ni Jesus. Giagtang-agtang ni Jesus. Kaya nga pa man kunog si Jesus ang prince of demons, nga nung i-cast out pa man ni ang demons. Natanaw na to sunod. Okay, in verse 19. Okay, in verse 9, kung giingon nako niini paghingilin ang mga yawa. Giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod sa pagpahawa kanila. Ang inyong kagalingon mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. So wala gisa-isay diri pero sa English giklaro dinhi. But if I am empowered by Satan, what about your own exorcism? Kung ako nakabaton og gahom gikan ni Satanas, unsa man lugar ipasabot atong inyong exorcism? Katong gapanguan pod og mga spirit. Kato na sa exorcism. So gisay-say gyud nga naagi tao nga diin na ay espiritu nga diin dili gid ba dinawaton, dili gid ba pasalamaton, dili gyud makasabot apan maghatag lang kagubot. Dili kasabot o maghatag lang kagubot pinaagi sa ilang ipagawas nga mga istorya. So matud pa diri nga gipadayag na noon, gibisto na noon ni Jesus, how about your own exorcist? Ang inyong kining kuan sa barang-barang. Matud pa, they cast out demons too. Nagingilin po sila og demonyo. Matud pa, but if I am casting out demons by the power of God, then the kingdom of God has arrived among you kana siya. Ingon si Jesus, nagwali si Jesus. Kung ako nagingilin og demonyo pinaagi sa gahom sa Dios. O the kingdom of God has arrived among you. Sa ato pa, kasi pasabot aning verse 20. Nga kung ang demon spirit makas out, siyempre makas out ang magina by the power of the Lord, then the kingdom of God has arrived among you or has come upon you. So, siya pasabot ana. Kung makas out ng demon spirit sa tao, ang gingharian sa Dios mukunsad kaniya. Kay muhari naman di man muhari si Jesus sa tao kung naabay demonyo. Diba? Isa. If I am casting out demons by the power of God, then the kingdom of God has arrived among you.
Kung makas out ng demon spirit, ana pa si Jesus mo sulod. O himuon tangking harian sa Dios. So, mao na ang akong giharian ta sa Ginoo is lahi gid ang timailhan, lahi gid ang mga makita na to og madunggan na to og masulti na to. Sumatod pa dinhi nga kining kung ang si Jesus naghingilin og dautan nga espiritu pinaagi sa gawon sa Dios, ang gingarian sa Dios ni abot kanila. Kadili gid makahari si Jesus kung naapay demon spirit anang tao. Dili man pwede nga silang duha na sulod. Mo na nga kanang kung naapay spirit mo bilin diha mo nang mag-struggle, dili gid siya kana dili siya mahiluna, dili gid siya malinawon o malipayon, ga-struggle gid siya. Nga naman kana apa may something sa sulod. Inigting wali, di na siya ganahan. Maminaw kuno kay sa atong pananaw pero wala gid na minaw. Nga naman dili man gusto si Satanas maminaw ta siyang pulong, kay kung maminaw ta siyang pulong is makabato na tagkalinaw. Di ba mamatabato na tagkalinaw nga naman makasabot man ta. Pero gusto sa yawa nga di gyud ta motubo mo lambo sa pagpangalaga, sige mo babagad siya sa atong growth. Sumangita siya pamaagi nga diin mubabag para sa atong pagtubo paglambo sa pagpangalagad sa Ginoo. So sa to kung dili kung giwalin o hingin na ni Jesus ang daotang espiritu pinaagi sa gaom sa Dios, ang gingarian sa Ginoo moabot kanila. Has come upon you or has arrived upon you. Muna nga, human mo gawas ang demon spirit, ako pangutan-on dyan ako kanina na emergency nga, urgent nga deliverance, imbis na ako ilakaw. Ako na dyan ko nakalakaw na lugay pagigsakay na traffic pa dyan. So, ang sitawag ani, bisan pag nakagawas ang demon spirit, kanabi nga si Matthew gapon, nga paggawas sa demon spirit, magsuroy-suroy siya sa uga nga dapit sa diserto. Mangita siya kapahulayan. Kaya nga naman, wala naman siya balay. Wala naman siya balay. Kaya mo ito gipoy aniya. When the evil spirit sa Matthew chapter 12 verse 43. Sa atong tanaw na ito ni Matthew chapter 12 verse 23. 12. When an evil spirit leaves a person, kung ang idautan nga espiritu mo biya na sa usa ka tao, sa ato pa napuy-an ang tao dautan nga espiritu. When a person leaves, when an evil spirit leaves a person, kung ang dautan nga espiritu mo biya sa usa ka tao, it goes into the desert. Paingon ang demon spirit sa deserto sa uga. So mangita gid sa uga kanang gadray na. Gadray nagpangalagad, dry nagampo, dry nagdaig, dry na ang iyang pag-worship sa Ginoo, delikado na. Mangita siya uga nga dapit. Seeking rest but finding none. Mangita siya kapahulayan apan kung dili siya kakaplag o kapahulayan niya. Wa siya nakitaan asa siya pahulay. Gi-kick out ba siya? Demolish ba siya? So muna isa ba tawag, once ka na ay deliverance session, muna tawag demolition. Again, balik ko na ko. Once there is a deliverance session, there is a demolition. Gidemolish ang mga demon spirit nga naaan ng tawhana. Unang pagkahuman, pag-interview, kung sa gibanti nimo, sinigaan akong paminaw, kay nagawas naman ang demon spirit. So when an evil spirit leaves a person, sa ato pa, nahimong balay, sa demon spirit ang tao. Unsa may timailhan nga nahimong balay sa demon spirit ang tao? Kanang rebellious. Di man na iya sa Ginoo ng rebellious. Any negative nga manifestations, iya dyan ka away. Kanang di patuo, magsigil lang og pabadlong, magsigil tuman siyang gusto. Bakakon, dili man iya sa Ginoo.
Tapulan, dili man ang leading soul spirit dili man matinapulan. Diba? Tapulan, laagan. Dili man ang laagan ang leading sa Espiritu sa Ginoo kung naatay lakaw na ay purpose na ituyo nga para sa kaayuhan. So when an evil spirit leaves a person, it goes into the desert madto sa kanang desierto or uga, seeking rest but finding none. Mangita siya kapahulayan apan kung wala siya makaplagan. Ingon siya. Then it says, maingon din siya, I will return to the person I came from. Mubalik kuno siya sa tao nga iyang gikanan. So, di ay magkumpiyansa. Dili ka magkumpiyansa. Kaya ang demon spirit is mangita gid siya kapuy-an. Mangita gid siya kapuy-an. So, mauto nga, and then I will return to the person I came from. Mubalik ko sa taong akong gikanan. So, it returns. Mubalik siya and finds it former home empty, swept, and in order. So, pagbalik niya, ili lang siya. Magtanaw-tanaw siya. Sa tuwaragad akong gipuy-an. Tuwaragad akong gipuy-an. Ga-observe siya. Ga-observe siya. Gatanaw-tanaw lang. Ga-monitor lang siya. Ga-monitor lang siya. Gali lang siya. Gatanaw siya nga. Tuwaragad. Kanahan jugog puyo ato kay kanang murag mabusog ko pirmi. Ang akong gusto matuman jud. So mainga na. Kadungtong ko sa una. Katong dito ba sa business, pila ba ito katuig? 11 years. Pagbalikin dito, gahilak gid akong kasing-kasing, katulog gid akong luha. Kay gimingaw ko itong dapita. Kay na, love na nako to. For long years ko nga nagpuyo dito. Ito. So, taod-taod pa nako to na kuan, kining na break or na overcome. So nga nagapa ng demon spirit ko. Once nga kining nakapuyo siya, mingawon siya. Mingaw, nakasulay ba na? Gimingaw mo sa usa ka lugar. Gimingaw na. Nga nagapa ng demon spirit. Huwag matod pa pagbalik niya. Dito lang danger. Pagbalik niya, manginbita siya. Lain nga, 7 ka espiritu. Nga strong. So ang demon spirit, mura pod og barkadista. Nangibitar ba siya lain? Nangibitar siya lain. Nya di ra ba naman ang hit? Ang demon spirit, dili naman ang hit. Sulod lang na kung naay, kung abri ang butahan, abri, naay abri. So mauna siya nga, gipasidan-an nata sa pulong sa Ginoo, nga siya itong ipahari. Siya ang king, siya ang muhari, siya mo rule, mo reign. Nga naman kung dili siya mo rule and reign, na interesado nga mo check-in. Na interesado mo check-in. So ga-observe lang siya. Moto nga, pagsulod anak niya, maghimo din siya sakit. Asa siya ni pundo, maghimo din siya sakit. Pero dili pa na siya. Makita nimo nga nagkuha siya sakit. Pero makita nimo nga na abnormal nga linihukan. Abnormal nga linihukan. Hangtod mag-form na siya sakit sa lawas. Muna ito, magpa-cleansing ta, magpa-tambal tas Ginoo nga Lord, heal me, cleanse me. Anak gida pirmi. Nga naman, sama sa atong ipon, kana man na sulot. Kung di natututbrasan, di jud na malimpyo, baho jud na. So inga na atong lawas, atong panggaon, atong atimanon, ayog tuguti nga nayawa na idemos makasulot. Kaya nga naman, ingon sa Biblia, gusto mo check-in o balik ang demons. Kaya nahanan siya. Muna nga demons sa gluttony, sige lagi nagkaon. Demons, nagalain-lain mo na sila klase. So magdala ko na siya 7 strong spirits, 7 and then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. Musulod din sila sa tao, dito na gano'n po yun.
So tugutan man nato atong kaugalingon nga mahimong puy-anan sa yawa, mahadlok-hadlok pa tag demons. Wala ta kabalo, nasudan naman di ay. Udagan kay tao karon, ay nga na, nakasulod. Kana magpatig-atig magpakuan. Isa na nga timailhan. Isa na nga timailhan. Mo na gi-cast out ni Jesus mo tayo ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 1 nga gitigom ni Jesus ang iyang mga tinunan o gitagaan yung authority or power pagangilin sa daot ng espiritu ug pag-ayo sa tanang matang sa balatian og sakit. Ngano man kay naay daghang tao nga kinahanglan nga magawas nun. Demons o hinuktok, magsige lang kinuktok, sige kinuktok. Demons sa hatred, sige lang kagkalagot. Nga na. Demons of jealousy, sige lang kagsilos, sige kagsilos. Demons of vengeance, gusto ka manimalos, manang uban, magpabarang na lang aron makapanimalos. Muna siya ang mga timailhan nga na ay demon spirit. Umatod pa sa pulong sa Ginoo, sa diyang gi-cast out ni Jesus ang maong demons nga nagpaamang. Naulian ang maong tao, apan ang tao nga nakakita, mga tao nakita, wala na lipay o si Jesus maghimog isyo. Ay nga na karon. Sa diha nga nagamputan, nakitag milag, nagkuan gid og milag na nagmuhat gid ang Ginoo. Kaya pila na ko ka-experience ana. Grabe nga sa deliverance. Ang ending di na ipabalik diri. Kaya kita ko noy dautan, kulto ta. Dili na ko matingalan anak kay kabalon ko sa Biblia na amang gina si Jesus gi-accuse. And isa to ayaw mo kay bulong nga kining sa kanina i-accuse sa Bisaya naay mo accusar o napato isa ka Bisaya anak. So dili naay lisura sa accuse mo sanginlan sanginlan or kining na isa ka term anak. So nga na nga kung magpadala ta sa ilang tingog mo apil ta silang huna-huna, it means wala pa din nato ang Espiritu Santo. During the time, okay, so tanaw na to ni karon kabadto tag lain story aron mawa na to ang ma-differentiate na to. Okay, adto ta sa kining Matthew o Luke chapter o Luke 11 ito siya. Sa Luke okay, Mark chapter 3. Mark chapter 3. Matthew chapter 12:25 na nata. Matthew chapter 12:25. Ano na to ng 12:25. Okay, so masugod ta sa 22. Then a demon-possessed man who was blind and couldn't speak. Usa ka tawo na demonyohan nga buta og dili og bungol gidala kang Jesus. He healed the man so that he could both speak and see. Giayon ni Jesus og nakasulti nakita ang mao nga tao. The crowd was amazed and asked, ang mga katawhan na hibulong og nangutana, could it be that Jesus is the son of David? Di Bisaya sa dili ba na mo si Jesus nga anak ni David nga Mesiyas? But when the Pharisees heard about the miracle, they said, sa diha nakabalo ang mga Paris mo na kung iko i-capture.
sa diyang nakabalo ang Pariseo. Di ba Pariseo, mga religious leaders? Pagkabalo sa mga religious leaders nga mga Pariseo, matud pa, sa milagro nga gihimo ni Jesus, ingon din sila, no wonder he cast out demons. He gets his power from Satan, the prince of demons. Ganina sa Luke chapter 11, ang ni-accuse ni Jesus is mga tao, crowd. Karon sa Matthew chapter 12, ang ni-accuse ni Jesus, dili ang mga tao, kundi mga Pariseo. Sa mga Pariseo, religious leaders. Mga religious leaders. O sa ato pa, karon nga panahon, other term is pastors. Bisag mga pastors, manay gimag-accuse. Gani isa sa mga pastor ni accuse ako. Akulto daw kuno. Ano kunong cast out of demons. Kanina, nag-deliverance ako ganina. Wala to sa schedule, pero dili na ko pwede mabalibaran kay urgency. Salamat sa Ginoo, namuhat gid ang Ginoo. Og naak mo tong isa tong surrendered item kanina, ang gipusa ko sa tong Jesse. Hallelujah. So, ang Pariseo na ingon nga, dili na ikatingala. Ang gahom ana niya, gikan sa yawa. So kung si Jesus gi-accuse nga na, nagpasidaan naman si Jesus may disciples nga ayon kamo kay bulo nga kamo paga i-accuse. Sa katoy Bisaya sa i-accuse paga nato isak term ana. Akusahan or pasumanginlan. O pasumanginlan. Apro na pag-iisa ana. Okay. So Jesus knew their thoughts and replied, any kingdom divided by civil war is doomed. A town or family split will fall apart. Ang lungsod o pamilya nga na wala na hiusa is mo hagsa gyud. Og matod pa diri sa pulong sa Ginoo nga diin si Jesus ay nagpadayag jump na lang ta kay pareha man kay punto sa Lukas kanina. Jump na lang ta sa verse 29 sa Matthew chapter 12 verse 29. For who is powerful enough to enter the house of a strong man like Satan and plunder his goods? Kay kinsa man kuno nga gamhanan nga tao or dako nga tao nga makasulod sa balay sa usa ka strong man like Satan and plunder his goods o gaon ang iyong mga kabtangan. Only someone even stronger, someone who could tie him then plunder his house. Okay, kani sa verse 29 atong sabton nga ang makasulod kuno sa balay sa kusgan nga tao sama kang Satanas kadturang kusgan or gamhanan pa ni Satanas. Okay, klaro kay sanan. Only someone even stronger, someone who could able to tie him and then plunder his house. So sa pasabot nga naay gahom lagi si Satanas. Pero comparing sa gahom sa Ginoo nga gihatag sa iyang mga alagad is dako gayud ang gahom sa Ginoo nga iyang gituga pud sa mga alagad. Nga naman, mopatuo man sa deliverance. I-cast out niya, Satan out, Baal spirit out, witchcraft spirit out. So kung ikaw lesser of power anak, mugawas ba ito? So nga naagad siya deliverance ministry which Jesus performed during the time that He was here on earth. So gitugahan ni Jesus ang mga tinunan o kana nga anointing, kana nga power, kana nga gift, wala ni undang. Nga naman, continuous man ang sistema sa Ginoo. Wala man ni end atong sa mga disciples, mga apostles niya. Di ba? Continuous man. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo nga anyone who isn't with me opposes me. And anyone who isn't working with me is actually working against me. Bisan kinsa nga mubatok nako. Atud ba bisan kinsa nga dili trabaho uban ka nako is actually working against me. So say pasabot ana ang tao nga wala nagdapig sa iya sa Ginoo ug sa alagad sa Ginoo nga iya sa Ginoo is ang espiritu dili gid pareha.
Kay dili man pareha mo nang ang statement dili pod sakto, dili pod siya kuan kini panig. Di siya mapanig. So anyone who isn't with me opposes me. Ang ni sukol ni supak matud pa nako o wala nagtrabaho uban nako is working against me. So I tell you, every sin and blasphemy can be forgiven. Sutian ko kamo ang tanan nga sala o ang pagpanamastamas pwedeng pasayloon, except the blasphemy against the Holy Spirit, which will never be forgiven. Nagpaday prangka kay si Jesus, kinsa giwalihan niya? Mga tao. Nga ang mo tamas-tamas anak sa Dios, mapasaylo ra jud. Pero ang mo tamas-tamas mo blaspheme sa Holy Spirit is di gid mapasaylo niya. Unsa pa ni nga klase nga matud pa sa pulong sa Ginoo, kini nga klase nga sala is eternal sin. Eternal sin. Matod pa dito sa Luke chapter 11 man siguro to. And then matod pa dito, anyone who speaks against the Son of Man can be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven. Dili gid siya mapasaylo. So unsay pasabutan? Amo nang careful ta. During the time nga naay deliverance, unya accused din na nga kanang gahom iya sa yawa. And that's the work of the Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. Ito, grieve not the Holy Spirit. Ayaw pasubha ang Espiritu sa Dios. Because that's the Spirit of the Lord's doing. Moving something. Doing something. So, mauna nga kung mag-grieve ang Spirit because ni BI-BI tanitamay ta. Matod pa, delikado. Mauna nga, we have to be led by the Spirit sa Ginoo. Kaya kung led ka sa Spirit sa Ginoo, dili ta mo kining mo BI-BI, dili ta mo talk against, dili ta mag-say negative words sa buhat sa Espiritu Santo. Look at the Pharisees. Maikis sila sa balaod. Disintikis sila. Disintikis sila. Banulti sila. Oh. Pero unsa man, nakasabot ba sila sa gibuhat sa Ginoo? Wala. Why? They teach the Word of God, but they don't have the Holy Spirit. They believe that there is Holy Spirit, but they have no Spirit of God in their lives. They teach the Word of God. They believe the Holy Spirit, but they don't have the Holy Spirit. Daghan man ituungan ng Espiritu Santo, pero wala sila Espiritu Santo. Kung naapa Espiritu Santo sila, dili sila musupak sa move sa Holy Spirit. Dili sila musupak sa kahom sa Dios. Umatod pa sa pulong sa Ginoo nga diin, dili gid mapasaylo. Dili gid mapasaylo. Kay ang kahoy kuno, matod pa ila pinaagi sa bunga. Kung ang kahoy maayo, ang bunga usab kuno maayo. Sa ato pa ang pasabot. Kung naapa kanila ang Espiritu sa Dios nga maayo, dili unta magsulti og negative nga pulong. A good tree bears good fruit. If a bad tree, the bad tree will bear bad fruit. So sige mo, the verse 34, kinsa giinaanan ni the Pharisee, di ba? Ang Pharisee ang nag-accuse ni Jesus. Sumuot ko din sa verse 34, you brood of vipers, mga kaliwat sa bitin, how could evil men like you speak what is good and right? Sa kamong kaliwat sa bitin, ngano man nga nagstudya ka nganong nagistudya man mo dautan matud pa sa makatawan. For whatever is in your heart determines what you say. Kay kung unsay na imong inyong kasing-kasing maugay mo gawas sa inyong baba. A good person produces good things from the treasury of a good heart. So to out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung unsay na gawas atong baba, nagdetermine lang na unsa nga klase nga kasing-kasing na ata. So ingana nga kanang mabaw-an gid ta kung unsa ba gyud ang kung 100% tatangharian sa Espiritu Santo muna nga lahi gid ang timailhan, lahi gid ang manifestations.
Nga na, pareha ba sa linabahan? Kung naayo ginaglaba, kuha ginay bako, o niya puti dyan na, limpyo dyan na. Pero kuha giayog laba, manimaho dyan na, o lagom-lagom pa dyan. So, nga na, gyapon sa itong kinabuhi. The purity of our heart and the humility and the sincerity, it depends how the presence of the Lord in our lives. Kung 100% siya nag-rule and reign. Kung siya mag-rule and reign, siya mag-cleanse. Mag-general cleaning siya sa atong kinabuhi, sa atong lawas kalog espiritu. So kung mag-general cleaning sila sa atong lawas espiritu is lahi na gidanggagan sa itong kasing-kasing muna. Muna isahan, ito ipahari na to si Jesus. Kaya kung ipahari na to si Jesus, is ang atong huna-huna, ang atong judgment, ang atong analysis, ang atong observation is dili tinawhanon kung dili Dios nun. Ang atong passion is pagpahimuot si Ginoo. Ang atong passion nga ma-obey si Lord. Muna siya. Muna nga si Jesus, wala siya nagbalik-balik sa tawhanong mga accusations sa mga tao, mga negative gang words sa mga tao. Ang iyang ipaminaw, ang voice gid siya ang amahan. Ang tingog gid siya ang amahan. Kaya kung maminaw tagting sa tao, nga din, wala pahari is Ginoo, wala pa 100% na sa Ginoo, muna makahatag na to og kining sana kining kapakyasan, dili matuman ang kabubuton si Ginoo. Doon ka ni mga tingog sa tao, pero ang iyang gipaminaw og ayo, iyang gitagaan og bili nga voice, the voice of God, the voice of His Father. So nga na, the voice of God must we hear and obey. The voice of God must we hear and obey, not the voices of people. Because sometimes, it will just cause us confusion and to distraction. So, nga na hitabo ug matod pa dinhi nga kining I tell you in verse 36, and I tell you this, you must give an account on judgment day for every idle word you speak. Ingon si Jesus nga ang panahon sa adlaw sa hukom natubang ta sa matang pulong nga atong sulti. The words you say will either acquit you or condemn you. So, ang atong gisulti nga mga pulong, mao kunoy maghatag ka na to og pagsilot or maghatag na to og ma-acquit ang atong mga sala. So, muna nga magbantay ta because ang Satanas gusto gid siya nga mamikil. Gusto siya nga mag-accuse, manumangil. Dagan siya confusing nga mga kanang injections atong mind. And then we have to resist the negative nga mga gi-inject sa yawa. Siguroon na to ang voice sa Lord may atong madunggan. Nga naman, isa po na nga pag-measure sa atong pag-grow sa pagpangalagat sa Ginoo. Ma-identify na ba nato ang tingog sa Ginoo? Ma-identify na ba nato nga will na sa Lord? Mabuhat ba nato ang will ni Lord? Or man's will ang atong ginasunod. Remember, man's will not glorify God. Only God's will. Amen. Man's will not glorify God. Only God's will. And sometimes God's will is very hard to do for, especially kung dili na talent sa Espiritu Santo. Kasi masupak man ta, kaya magtinawhanon man ta. Nga na, katong wala gito katong Sunday school nga dili to laling kabupon ang Jordan River, pero sila pa siguro na once nga mo tunog na mo sa Jordan River naibaton si Lord. Ay ko na ang kalawom, ingon si Lord, once nga makatunog na mo sa Jordan River, magsugod siya og buhat. Ipahinay-hinay niya og paagas ang tubig hangtod ipa-change ang direction para dili na sila mahadlok nga malumos kay lawom pang tubig. If there is an obedience, ang kaaway walay mahimo.
Kay si Lord mangita jud siya pamaagi nga ang iyang kabubuton ni matuman aron mahimuot siya madayeg siya. Munang wala niya gibali-bali tong mga accusation sa iya nga he is the prince of demons, Beelzebub. Nga naman kay kabalo man siya nga dili siya mautong ilang gi-accuse. There's stability. Natay stability sa atong decision, stability sa teaching, stability sa atong faith. So, ingana. Kaya nga naman, karong panahon na is daghan gyud maghatag og palibog. Pero once nga nakailan na tas Ginoo, once nga sinati na ta unsay pamaagi ni Lord, di na ta maglibog, di na ta mabalaka, di na ta ma-stress. Kaya when the will of the Lord is obeyed, muna din ito. Naanay, smooth na din ang dagan. Smooth na din ang dagan. O din na ito na, grabe ka Lord. Mag-glorify na din na ito si Lord. Pero before anak, naapay mga istoryang dili, parisiyo ganina. Giin na sa Lord, you brood of vipers, mga kaliwat sa bitin. Religious leaders, naingan na gyapon karon. So careful ta because usa magluod din tang giginan ko nga ingana alagad pagid si Ginoo. Nga ako kapila na kog encounter sometimes nga mga ingana ginatest ka. Ito katong covenant test, old prophet and the new prophet. The old prophet gigamit lang sa Ginoo parang i-test ang bagong nga prophet kung muobey ba siya sa covenant nga gisulti ni Lord sa iya. So kinahanglan nga maminaw jud ta sa instruction ni Lord kay aron nga walay distraction sa atong unahan, walay distraction sa atong kinabuhi nga mahitabo, because if there is obedience, sure din na ay protection, na ay success, na ay victory, na ay joy. But before that, there's a great test. So let us pray for His word. Salamat o Diyos sa imong pulong. Continue to be with us, bless us, that we could able to resist the accusations that will come in our way, O God. No matter how heavy it is, no matter how painful it is, O Lord God, but give us that spirit of patience, sound mind, gentle spirit, O Lord God, stability of our faith, stability of our decisions, stability of our courage, O Lord God, so that you will be honored in our lives, and the enemy, O Lord God, could not able to cheer up, O Lord God, could not able to rejoice, but will shake, hallelujah, sa iyang ulo, O God, for the defeat, Lord. Salamat sa tanan, dalay kon kaso katapusan. Continue to bless everyone, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.